Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 26 hanggang May 31. So, nasa dulo na po tayo ng buong Mayo. So, kamusta po ang buhay-buhay ninyo, Taurus? So, abangan natin kung ano yung mga dapat pong malaman before May ends. So, Taurus, kung naman lang yung resonate ka ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Taurus yun. Kaya relax ka lang, patalasan mo yung intuition para makuha mo yung mga kamang message na kaloob sa'yo ng mismong spirit guides mo. So, sit back, relax, and enjoy the reading. Okay? So, Taurus, thank you again for all of your donations. At saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads dyan, Taurus, thank you again for your generosity and kindness para po supportahan ng James Tarot page. Thank you again from the bottom of my heart. So, Taurus, ano ang naghihintay sa inyo ngayong May 26 hanggang May 31? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the King of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Swords. In the area of what you need, you have the King of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Pentacles. In the area of your near future, meron kang the Hermit card. In the area of your challenge this week, Taurus, meron kang Page of Swords. In the area of your fortune, you have the Five of Cups. Interesting. Lovely, lovely. In the area of your divine advice, you have the Chariot card. And your outcome this week, Taurus, meron kang Nine of Swords. Interesting, pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, ano yung lingering energy na kailangan mapagtuunan ng pansin sa linggong ito, sa katapusan ng Mayo? You have the Nine of Wands. Taurus, dito sinasabi ng spirit guides mo na, push pa, laban pa, gawin mo pa. Meron kang ginagawa this time around na parang sobra na yung pagod mo, no? Sobra na yung sakit ng katawan, sakit ng ulo, paulit-ulit na lang nangyayari pero parang feeling mo wala pang resulta, bigat na bigat ka na. Feeling mo ikaw lang gumagawa, ikaw lang ang may care sa ginagawa mo na yan. Feeling mo you feel so alone or you feel like hindi fair yung parang nilalaan mo na oras, pagod at atensyon sa isang endeavor, and you feel like kaya ko pa ba? You feel like ano pa ba yung dapat kong ibigay para makompleto na? I'm hearing malapit ka nang matapos, Taurus. Malapit nang matapos yung pinaghihirapan mo, yung pinoproblema mo, yung ginugugulan mo na maraming oras. I'm feeling na I'm hearing push pa, isa pang push, kaya mo pa yan, malapit na, makukompleto mo na yan. So I'm hearing that messages for you, Taurus, in the element of your energy in the background. Meaning, ito yung enerhiya na magagamit mo sa buong linggong ito. Parang, kaya pa, i-push pa, wag susuko, wag hihinto, wag aatras, okay? I'm also hearing with the Nine of Wands is, kung meron ka daw pinapagawa o dapat may gawin sa bahay, Taurus, I'm hearing na meron ka daw kasi pinapaliban na dapat kumpunuhin, na parang dapat ipaayos na. For some, I'm hearing na kung meron ka daw hinuhulugan na bahay, kaya mo pa yan, ituloy mo lang, wag mong sukuan, be consistent in what you're doing para mahulugan yan. But for some, I'm hearing may binibenta o merong binibili na property or bahay. Ito yung pagkakataon na parang buhisiin mo daw, wag mo daw parang wag mo daw kaligtaan na buhisiin yung mga detalye. Okay? Kung meron mang aberya, kung meron mang dapat asikasuhin, kung meron mga technicalities or legalities na parang ang gulo-gulo, ang hirap-hirap intindihin, ito yung pagkakataon na parang wag mong takbuhan, wag mong hindian, wag mong i-ignore. Ito yung mas pagkakataon na parang talagang mag-dive deep ka pa para lalong maintindihan mo yung proseso at saka yung mas malinaw yung outcome. Okay? Ito yung pagkakataon na wag mag-give up, wag iwan, wag sukuan, ituloy mo lang. Okay, Taurus? Nga nasa background mo ng iyong reading for the week. Sa iyong reading, napakaganda. There are a lot of, ilan ang major arcana mo? You have two major arcanas. You have the Chariot card and the Hermit card. I'm seeing here both sa reading na sa two of major arcana na to. Major arcanas are cards na talagang malaki ang epekto at enerhiya sa buhay mo this week. These other cards are minor arcana. Sabi dito yung mga pang-araw-araw na mga enerhiya at mga points na kailangan mong gawin sa pang-araw-araw. Pero itong dalawa, ito yung talagang malaking-malaking bagay na kailangan mong intindihin. Unang-una, Chariot is like you pushing forward. Gawin mo daw. Sumugod ka, laban ka, iwan yung nakaraan, ganyan. And the Hermit card is you finding the answers, you finding the path, the purpose. Para saan ba to? Kailangan ikaw mismo daw ang kumilos para makuha mo yung mga gusto mo. That is the initial messages sa'yo ng mga major arcana na ito na parang
Ikaw ang makakahanap ng sagot para patuloy na lumaban at hindi sumuko. Napakaganda. Taurus, this is a week for you to really fight continuously para sa mga bagay na talagang gusto mong matamasa sa buhay mo. Okay? So start na tayo sa iyong napakagandang reading. At the center, you have King of Cups. King of Cups is you sitting on a place, on a mindset na parang okay ako, ano man ang gawin nyo, ano man ang drama ninyo sa paligid ko, ano man ang conflict nyo o issue ninyo o chismis nyo, okay ako. Hindi ka papaapekto sa sinasabi nila, hindi ka papaapekto sa drama nila. Kung ikaw man mismo ang chinichismis o ginagawa ng issue, parang feeling ko kakayanin mong harapin. Kasi nga, ang dami mo ng pinagdaanan. At saka may goal ka eh, meron kang tinutumbok eh, parang wala ka ng time to really focus dun sa mga chismis ng mga ito. I'm hearing someone na parang OFW, tapos nagkichismis pa sa'yo kapwa mong papinoy. Napakasad, no? Pero parang ikaw, sige, bahala kayo. Kung i-chismis nyo ako, bahala kayo. Basta ang importante, ginagawa ko yung trabaho ko, alam ko yung purpose ko, alam ko yung gusto kong makuha, hindi ako papaapekto. I'm also seeing here na parang you're at peace kasi parang emotionally matured ka, Taurus. You are talagang pinanghawakan mo yung katahimikan ng isip at puso mo na alam mo kasi na kapag nag-react ka, alam mo kasi na kapag kumilos ka o nagsalita ka, magiging komplikado ang lahat. Kaya ikaw, pinanghawakan mo yung okay lang, kaya natin to. Tingnan mo siya, nakaupo siya sa sementong trono, pero yung ilalim ng paa niya ay talagang magulong tubig at nakakagulo sa likod niya. Pero siya, nakaupo lang siya doon. Hayahay siya, at peace, at balanse ang buhay niya. At ganoon din dapat ang i-embody mo this time, Taurus, is to keep your peace, keep your sanity, keep your endeavor or yung mga naiisip mo sa'yo na lang muna. Huwag mo na munang isabihin sa kanila. Kapag nararamdaman mo na yung certain group na to o yung mga taong ito na parang walang ibang hatid kundi gulo o kaya chismis o kaya issue, ikaw na mismo ang lumayo o kaya wag mo nang imikin pa yung mga dapat mong imikin. Take also things privately daw, Taurus, kung ano yung mga bagay na private sa'yo, mga impormasyon sa'yo, wag mo nang i-share sa iba. Kasi I'm feeling dito na may mga tao daw sa paligid na hindi naman totoo sa'yo, na baka kaya lang sila nakikipagkwentuhan sa'yo to get information from you para i-chismis ka nila sa iba. So make sure this time around na take things on your own. Wag mo muna i-share sa iba. Also here with the card of Page of Swords, card din to ng gossiping, chismis, spying on you. Kaya ingat ka rin sa mga sinasabi mo. O kahit sa group chat, wag ka rin masyadong maglalagay dyan ng mga impormasyon na pwedeng magpahamak sa'yo. Pero ngayon, nakikita ko talaga na hayahay ka. Relax, focused. I'm seeing you focusing na lang doon sa sarili mo kaya sa ibang tao. Ano kasi nga, ang dami mong responsibilidad eh. Ang dami mong gusto ma-accomplish at this time. The King of Cups being clarified by the Five of Wands. Yes, conflict talaga to with other people o mga gulo-gulo with other people. Ngayon, parang na-realize mo na worth it bang intindihin ko yung mga yan? Worth it ba na labanan ko yung mga yan? Kunin ko na lang yung impormasyon o magandang bagay na mapupulot ko dyan pero hindi ko na paguguluhin. Hindi ko na ikukomplika yung mga bagay na alam ko naman na walang magandang dulot sa akin. Five of Wands is a card of conflict, away, gulo, diskusyon. Pwede rin sa isip mo ito, baka nag-aatras abante ka sa isang desisyon, hindi ka makapag-isip ng tama, o hindi mo alam kung ano yung dapat gagawin kasi nga parang pagod ka na, sukong-suko ka na, pero biglang na-realize mo na, okay, kailangan ko siguro munang mag-isip, mag-relax, meditate para malaman ko yung tamang sagot. But for some, talaga nakikita ko dito na iiwas ka. Iiwas ka sa gulo ng ibang tao, sa issue ng ibang tao para makapag-focus ka doon talaga sa totoong nagmamatter sa buhay mo. Ano? In the area of what you want, you have the Knight of Swords. Knight of Swords here, ikaw parang meron kang gustong makuha impormasyon agad-agad eh. Meron kang gustong matapos na talaga. Especially here with the Nine of Wands here, telling you na parang nararamdaman ko parang kumakapit ka na lang para matapos na. Ganon yung parang sukong-suko ka na pero nilalaban mo pa kahit parang alam mo yung nakahawak ka na dun sa bangin tapos konting daliri na lang yung nakabitin pero kinakaya mo pa because you know na kailangan mong kumapit para makuha yung magandang resulta. And I'm hearing talaga na pagod na ikaw. Kaya meron kang mga balita o resulta na gusto mo nang makuha ngayon. Meron kang minamadali eh. Meron kang gustong magawa agad. Tapos agad. You want to finish something para makauwi na. Para matapos na. Para makapag-recharge na ako. Makapag-bakasyon na ako. Ganyan. Ngayon, nandun na lang yung isip mo, no? You want things to end. Pero at the same time, you want to make it right. Ganyan, para makuha pa rin yung benefits o yung magandang sweldo o yung magandang resulta pero talagang ramdam ko yung please na tapusin na natin to, gusto ko na umuwi, gusto ko na matapos yan, gusto ko na magparit na, gusto ko na makalipat sa bagong project o sa bagong endeavor na gusto kong simulan, ganyan. But I'm hearing here na sa paghahangad mo na matapos o magawa agad yung mga gagawin, wag mo daw
hayaan na maapektuhan yung trabaho mo, Taurus. Baka kasi madali mo na matapos agad, baka mamaya may makaligtaan ka ng mga detalye o mga endeavor dyan, mga onting-onting mga spots, baka mamaya makaligtaan mo may mag-check. Tapos ma-realize mo, ay, hindi pa pala tapos, ay, hindi pa pala pulido. Baka balikan mo pa, lalo pang tumagal. Okay? Make sure this time around na kung gusto mo mabilis, ay busisiin mo pa rin, relax ka pa rin, at saka tignan mo bawat detalye para hindi ka bumalik na naman doon at asikasuhin na naman siya. Okay? Knight of Swords being clarified by the Page of Swords. Dalawang beses lumabas ang page. Nakita ko talaga dito na magkaroon ka daw muna ng additional information pa. Aralin mo pa daw bago ka sugurin at bilisan mo. Okay, Taurus? I'm also seeing here na meron mga additional information na kinakailangan mo munang buhisiin daw ngayon at harapin bago mo i-wrap up ng ribbon yung dapat mong gawin. Para okay, tapos na ako dito, okay na, alis na ako, buo ko na, and then bigla, ayun, Taurus, may kailangan pang asikasuhin, hindi pa tapos, mali yung ginawa mo, ganyan. So, ikaw naman, parang, bakit? Ba't hindi ko pa tapos? Akala ko okay na yan, patapos na pa-ending na Pero yun pala, sabi ng spirit guides mo, uy, buhisiin mo pa, aralin mo pa with the Page of Swords. Pero pa mga parte-parte dyan na baka nakaligtaan mo lang kasi nga kating-kating ka na matapos ang isang bagay. Para hindi mo nabalikan, make sure na i-review mo daw muna ulit o kaya magtanong-tanong ka, okay na ba to? Ligtas na ba yan? On the go na ba? Kasi ayaw mo rin naman ma-break yung iyong inaasahan o yung ina-anticipate. Ayaw mo rin naman syempre mag-assume na huwag ka daw mag-assume actually Taurus na tapos na. Kaya dapat ikaw mismo sa sarili mo ay i-check mo mismo bago mo iwan, bago mo tapusin, bago mo lumarga sa bagong bagay. Okay, Taurus? In the area of what you need daw kailangan mo, you have the King of Pentacles here. Kailangan mo daw magkaroon ng practicality, Taurus. Practicality. Ano ibig sabihin nun? Kailangan daw sa mga ina-approach mo para matapos na, para makuha mo na yung bunga na matagal mong minimiti, para hindi ka na para hindi ka mabitin pa at hindi na bumalik yung paulit-ulit na pabalik-balik na problema kaya hindi ka matapos-tapos. Kailangan daw i-approach mo siya ng practical. Baka mamaya kasi yung ginagawa mo daw ay hindi siya match doon sa endeavor. Baka mamaya hindi daw swak yung ginagawa mo kaya hindi siya natatapos o hindi mo nakukuha yung matamis na bunga because iba yung paraan mo. Parang ngayon parang sabi, simplihan mo lang. Simplihan mo lang, Taurus, para makuha mo ng swak at mas mabilis, mas simple yung goal. Nakita ko kasi dito na marami kang ginagawang malaking bagay to the point na parang masyadong nakokomplika yung nangyayari. Kaya lalong hindi napapalayo o nade-delay yung outcome for you. Nakita ko dito na if you need help, ask for help. If you need someone na mas expert sa bagay na yan, probably mag-undergo ka sa payo niya para mas mapabilis yung outcome sa'yo. Nakita ko rin dito na gawin mo daw yung kakayanin mo at huwag ka daw mag-overpromise, Taurus. Very, very profound. Huwag ka daw mag-overpromise o huwag ka parang magsasabi na, sige po, kaya ko yan. Sige. Ibabaan nyo lang dyan, kaya kong gawin yan. Sige. Pero hindi mo pa binubusisi kung kaya mo talaga siyang tapusin o kung ilang araw yung palugit na kaya mo siyang gawin. Kasi baka may sabihin ng kliyente mo, ay sige, o kuya boss mo, gawin mo yan, I need that on Monday ha. So, sige po, kaya ko yan, baba mo nandyan, kaya ko yan. Hindi mo pa nga tinitignan, nag-promise ka kaagad. So ngayon, sinasabi ng spirit guides mo, Taurus, para makuha mo yung bunga na inaasam-asam mo, make sure na katapat nung nire-require sa endeavor ay talagang kaya mo i-deliver. Okay, Taurus? Para hindi ka lalong nahihirapan. I'm seeing here na nag-exert ka ng extra effort for something na dapat ganito lang ang gagawin. Okay? Make sure din na huwag ka mag-overpromise talaga with someone na hindi mo pa nabubusisi. Kaya siguro talaga may card dito of Page of Swords, dalawa na sinasabi na aralin mo muna siya bago ka mangako o bago ka mag-deal into a agreement na, o sige, gagawin ko yan. O sige, gantong araw, ibibigay ko yan, ganyan. So, make sure na doable, attainable, at kaya mo. Practicalidad ang kailangan mo this time around, Taurus, okay? King of Pentacles being clarified by the Judgment card. Yes, action. Kailangan talaga tamang action para lalong hindi ka mahirapan. Judgment card is pagising, call for action for something na, ay, mali pala ginagawa ko. Ay, hindi pala dapat ako nangangako agad. Lalo na kung hindi ko pa tinitignan mabuti, baka mamaya mapatagal pa ako. O kaya yung pinangako niyang bayad ay sobra-sobra pa yung pagod ko kaya doon sa nagre-reflect na bayad. Dapat pala doble ang hiningi ko doon.
kesa umuo ako agad. Parang ganyan, Taurus. Yun yung analogy dito na ngayon magigising ka sa mali mong ginagawa in the past. Parang ngayon, pag tinama mo na, inaksyonan mo na, magagawa mo siya na mas mabilis, mas tama, mas matatapos mo tuloy yung pinaghihirapan mo. Okay, Taurus? Kailangan talaga magising ka dun sa katotohanan na may mali kang approach o may mali kang diskarte sa ginagawa mo kaya nade-delay o kaya nahihirapan ka pang tapusin ang dapat tapusin. Ngayon, especially, Taurus, very creative ka, di ba? At very maaasahan ka. Ngayon, patunayan natin na talagang creative ka at talagang kaya mong panghawakan yung mga pagbabagong kailangan mo daw this time, Taurus, para makamit na yung bunga ng dapat makamit. Especially sa mga bagay na pinapangako natin with other people o mga bagay na inaako natin yung responsibilidad, make sure na kaya talaga natin siyang gawin. Because I heard ngayon ko lang pumasok yung download of information na parang you overcommit with a lot of things. Halimbawa, ito responsibilidad mo, ito pa yung responsibilidad mo, ito pa yung responsibilidad mo, tapos tumanggap ka pa ng isa pang responsibilidad na parang, okay, kaya ko po yan. Kasi very dependable ka eh. Maraming taong umaasa sa'yo, Taurus, because alam nilang kaya mong gawin. To the point na tuloy, ang dami mong pinangahawakan. Kaya yung parang mga goal lalong tumatagal, lalong nahihirapan kang i-accomplish. So ito, talagang confirmation sa'yo ng spirit guides mo. Judgment, magising ka sa katotohanan na hindi dapat lahat tinatanggap. Hindi lahat dapat ikaw ang gumagawa. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 8 of Pentacles here. Ngayon talaga tungkol ito sa pinagkatrabahuhan mo, Taurus. Whether passion project, negosyo, ganyan. Nakikita ko dito na parang make sure daw na kung ano lang talaga yung kaya mo. Yun na muna ang gawin mo para hindi rin nadi-disturb yung peace mo. Hindi rin nadi-disturb yung katahimikan mo, yung energy mo, hindi ka super drained, hindi ka nababurn out. Para magkaroon ka pa rin ng other time, magkaroon ka pa ng enough time for other things. Hindi lang puro trabaho, para pag uwi mo, meron ka pang enough time for your family, may enough time ka pa para manood ng sine, may enough time ka pa para kumain sa labas o mamasyal sa labas para sa sarili mo bang kaligayahan, ganyan. Para hindi ka upos na upos kada araw na parang babangon ka na lang, trabaho na naman. Pag uwi mo, mamumulat ka na lang at trabaho ulit, ganyan. So parang may routine kasi and pagod na pagod ka na, naramdaman ko. So para maparatili mo yung peace, yung emotionally matured mo, lalong hindi ka uminit ang ulo, hindi umiksi ang iyong PC, hindi umiksi ang iyong pasensya. Kailangan daw i-work out mo yung iyong schedule about your job because nakita ko talaga dito na may lingering effect yung mga conflict, ang mga drama ng ibang tao, yung mga iba't ibang opinion, tapos ikaw gulong-gulo ka na din for some moments sa parang ano ba to mga taong ito. Sa akin na lang inaatang yung mga bagay-bagay pero ikaw pilit mong kinakaya because alam mo kung gaano kahalaga ang trabahong yan. Yung ginagawa mo, yung pinapasukan mo, yung endeavor na yan. Because that gives you the money para makabayad ng bills, makabili ng ganito, makapag-ipon. Kaya ngayon, parang i-modify mo daw yung trabaho mo, Taurus. May mga bagay na kailangan mong ayusin para mas gumaan sa'yo yung bagay-bagay. Okay? The 8 of Pentacles being clarified by the Page of Wands. Ngayon, parang meron daw mga sinisimulan ka o mga bagay na ginagawa mo. And I'm hearing with so much disappointment, so much pagod, parang medyo nag-aalangan ka na o nag-wane down na yung energy mo o yung excitement mo sa trabaho, Taurus. Pagod na pagod ka na ata kasi talaga. And you feel like unfair minsan ang trato, especially sa job. Maraming mga magugulong boss o magugulong supervisor o mga co-workers na talaga super toxic o super nakadagdag sa stress mo. At sinasabi dito na hanapin mo pa rin daw yung excitement o yung tawag dito excitement and then enthusiasm sa trabaho mo na parang para saan ba ito? Diyan muna tayo mag-focus. Kasi parang nararamdaman ko talaga dito na parang lumalamlam na yung iyong enerhiya pagdating sa endeavor na to kasi nga ang daming paulit-ulit na nangyayari, ang daming conflict tapos fail pero babangon ka ulit, gagawa ko ulit pero pagod na pagod ka na at unti-unti nang lumalamlam yung enjoyment mo, excitement mo sa ginagawa mo. Nakita ko dito na hanapin mo daw kung bakit mo to ginagawa. Taurus, magkaroon ka ng self-reflection. Para kanino ba ang trabahong ito? Para kanino ba itong pinaghihirapan mo? Para saan? Pag nasagot mo yan, kakaroon ka ng additional strength para magiging fuel o gasolina sa puso at isip mo na okay, hindi, lalaban pa ako, kaya ko pa to because I know na tong bagay na to na gusto ko makamit
para sa future ko, para sa family ko. Kaya push lang, go lang, kayanin mo. Ang hirap naman kasi 'di ba maghanap ng ibang trabaho lalo na sa panahon ngayon. Ang daming unemployment, ang daming mga mismatch sa trabaho, ang daming mga tao na talaga namang maraming unemployment issues sa ekonomiya natin. So, ang hirap lumipat. Kaya ngayon nakita ko talaga yung pagkatyaga mo sa isang bagay para makamit lamang ito. Kaya ngayon hanapin mo daw yung excitement sa endeavor mo, sa industry mo, sa work mo, para patuloy kang lumaban, para patuloy kang magkaroon ng enough motivation and dedication. Pwedeng lagi mo isipin ang anak mo, lagi mo isipin yung future nila, yung makakaipon ka na, makakabili ka na ng bahay, ganyan. So, work on the enthusiasm, work on your excitement and drive para lalong magawa yung mga bagay na gusto mo. Okay? In the area of your near future, you have the Hermit card. I'm seeing here, malalaman mo daw ang sagot, Taurus. Because the Hermit card is a soul-searching card. Hinahanap niya yung kasagutan sa path niya. Hinahanap niya yung kasagutan kung bakit niya pinaghihirapan yung isang bagay o bakit hindi pa niya nakakamit yung dapat niya makamit. I'm seeing here in the near future, masasagot sa iyo kung bakit kailangan mo maghintay for a very long time. Ang tagal mo naghintay, I'm seeing like 5 years, 4 years ago, ito pa yung bagay na tinatrabaho mo, iniipon mo para lang makuha yung mga bagay na gusto mo makuha. I'm seeing here in the near future, yes, makukuha mo na. Kung ano yung bagay na yun, kung bakit ang tagal mo naghintay, kung bakit ang tagal binigay, kung bakit ang tagal mo pinagsumikapan. Because ito yung sagot with the lantern, yung star na yun. Pag kumawalaan na yan, biglang papasok sa iyo yung wisdom and knowledge na, okay, kaya pala ako pinaghintay ako ni God because binibigyan niya sa akin at the right time yung kasagutan. Kaya pala paulit-ulit akong gumagawa. Kaya pala paulit-ulit na nag-fail, babangon ako, lilipat na naman sa ibang trabaho, fail na naman because dadalhin niya ako sa right path. Hindi pala ako dapat mag-settle sa isa o dapat pala mag-settle sa isang endeavor. Meron palang para sa akin. And nakita ko dito na ire-reward ka ni God ng gift because of your hard work. Kaya ngayon, pag sumikapan mo yung dapat pagsumikapan because darating yung kalinawan sa'yo in the near future. And I'm also seeing here na in the near future, you're gonna enjoy the company of your own. Parang in the near future, nakita ko dito na, I don't know why, parang magiging buo ka. Kasi parang ngayon hinahanap mo yung bakit ganito, bakit ganyan, saan ako patutungo, bakit hindi ko pa nakukuha, bakit hindi nagkakaroon ng resulta, ano pa ba dapat kong gawin. Sa near future, you're gonna enjoy the fruit of the labor and you're gonna say, kontento ako, masaya ako, akin to, wala makakaagaw nito, pinaghirapan ko to. Parang ganoon yung magiging status mo in the near future na you're gonna understand why you need to go through all of that. Okay, Taurus? Clarify natin, the Hermit cards being clarified by the Sun card, yes. In the near future talaga with the Sun, diba ang araw kapag lumabas yan, liwanag lahat. Talaga makikita mo yung katotohanan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And you'll be very, very happy. There's freedom here. There's enjoyment. There's parang super daming energy of love. I'm seeing you jumping up and down for joy na parang, yes, thank you Lord. Nalaman ko rin, nakuha ko rin yung para sa akin. Yung pinaghihirapan mo, makukuha mo siya in the near future. Congratulations. Bunga talaga to ng paghihirap mo. Bunga ng pagkisumikap mo. Congratulations. I'm seeing someone buying that house. Seeing someone pulido na yung dapat puliduhin. Makaka-uwi ka na. That's what I'm hearing. Makaka-ipon na. Makakuha na yung mga benefits. Ganyan. So, congratulations, Taurus. In the area of your challenge this week, May 26 hanggang May 31, hanggang sa katapusan ng Mayo, you have Page of Swords. Ngayon daw ang challenge sa iyo ay harapin yung mga bagay na dapat harapin kahit hindi ka handa. Taurus. I'm hearing dapat daw, as you go, pwede ka naman matuto as you go. Halimbawa, sabihin ni boss, Taurus, gawin mo to, isulat mo to, pumunta ka dun sa ganitong department, gawin mo yan. Then ikaw, hindi ko naman alam yung paano kaya to. Pero dahil sa'yo naiatang ang responsibilidad, dapat nasa sa'yo din yung accountability of learning as you go. Pupunta ka doon, gagawin mo, tatanungin mo, ano pong gagawin dito, and then aralin mo siya habang ginagawa mo siya. Ganon. Because Page of Swords is like you absorbing, para kang sponge this time around, Taurus. Absorbing the water, parang sponge na sinisip-sip ang tubig. Ikaw naman, i-absorb mo yung enough knowledge and dapat mong matutunan this time around habang ginagawa mo siya. Dito matetest yung iyong agility, matetest ang iyong flexibility at kung gaano ka nakahanda sa isang bagay o gaano na kalayo yung experiences mo sa iyong endeavor o sa iyong industriya, sa iyong trabaho. Nakita ko dito na meron ding information coming to you this week, Taurus. Information of news about your job, news about your family life,
anything, any information na magbibigay sa'yo ng enough motivation to continue things o matras o mag-delay, ganyan. So, ngayon, ang tabayanan mo yung mga information whether from text, chat, GC. Kaya sabi ko sa'yo kanina, ingat-ingat ka sa mga GC, huwag masyadong mag-dwell sa mga issue o kaya mga marites, ganyan. Kasi mayroong conflict dyan when it comes to information about those people. I'm seeing someone spying on you para like kang chine-check, like kang pinupuna, laging nakatingin sa mga ginagawa mo sa development sa buhay mo, pwedeng kapitbahay ito na laging pinapakailaman kung anong ginagawa mo, kung anong ginagawa mo sa buhay mo, feeling nila lagi silang involved, lagi silang may puna, lagi silang may critic, ganyan. So ngayon parang sinasabi ng spirit guides mo na para tilihin mong tahimik ang buhay mo. Huwag mo nang pakialaman yung sinasabi ng ibang tao. Parang empty words lang daw yun. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Hayaan mo na sila ganyan. So ngayon, mag-focus ka na lang sa mga importante at gawin mo yung nagmamatter sa buhay mo. Halimbawa, trabaho, kahit na nahihirapan ka, kahit na hindi ka ganun ka-sure, gawin mo pa rin, ilaban mo pa rin yun na napagtuunan mo ng pansin. More than yung chismis o ginagawa ng ibang tao. Okay? The Page of Swords being clarified by the Ten of Pentacles, yes. Isipin mo na lang doon yung pang matagalan. Yung talaga nag-matter for you, for your family, para sa sarili mong kinabukasan. Yung pang ipon mo, ganyan, o kaya for the next 10 years, for the next 5 years, ano ba yung mga bagay na mag-matter sa buhay mo. Yun na lang daw ang pagtuunan mo ng pansin more than the other people na hindi importante sa buhay mo o yung mga issue nila sa'yo. Nakita ko rin dito na kahit hindi ka handa, ilaban mo daw yung mga bagay na dapat mong ilaban. Pag sa'yo pinagkaloob yung responsibility o accountability para sa isang project or isang endeavor, gawin mo daw because nakikita ko na kapag nalampasan mo yun, magdudulot yan sa'yo ng pangmatagalang magandang resulta. Halimbawa, may ginagawa kang project o kaya may task tapos sa'yo binigay ni boss o ng iyong ka-workmates kahit hindi ka sure. Pero sige, gagawin ko yan tapos aasikasuhin mo na, no? Habang inaasikaso mo, inaaral mo. Ganito pala gagawin ko. Sige, ganyan. And then, mananotice ang boss mo na ko, ay, galing pa rin ni Taurus. Tapos ngayon, ang ending baka i-promote ka, ang ending baka bigyan ka ng aumento o kaya talagang makita nila yung halaga mo sa job. At kapag nakita na yung halaga mo, may ikikip ka nila for a very long time at magagamit mo yun sa yung Ten of Pentacles. Pag matagaalang kita ito, financial stability, not just for you, but your whole family. Okay? I'm also seeing here na meron daw information darating this week na magagamit mo pang matagalan. Halimbawa, darating na yung tawag na, uy, may trabaho ka na. O yun. Kaya, may problema halimbawa sa yung SSS, sa yung mga papeles, asikasuhin mo na yan. Para pag inasikaso mo ngayon, hindi na maapektuhan yung pang matagalan mong kita o pang matagalan mong inaasahang pera. Okay, Taurus? In the area of your fortune, you have the Five of Cups. Finally, Taurus, nakaka-move on ka na, especially in the area of fortune. Makakalimutan mo na yung mga bagay, mga tao na nakapanakit sa'yo, yung mga pangarap na hindi natupad, mga endeavor na walang nangyari, yung mga tao na nakapanakit sa'yo, talagang dumurog sa puso mo na paulit-ulit mong iniisip, bakit ganito, bakit ganyan, dapat hindi ganun nangyari. Ngayon, naintindihan mo na okay na, past is past, makaka-move on ka na, and you're gonna look forward na lang sa future at wag na intindihin yung mga dapat hindi intindihin, okay? The Five of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Ngayon, babalik na sa'yo yung dapat balikin. Parang nakita ko dito na ngayon okay ka na, nakapag-move forward ka na at ready ka na humakbang pa future. Parang babalik na sa'yo yung dapat na para sa'yo. Yung pinagkait sa'yo before, now you're gonna understand na ilalaan mo na lang yung isip at puso mo at energy mo, money mo, pagmamahal mo sa mga taong kaya ding ibalik sa'yo yun. Now the love is being reciprocated. Now the money ay tinatapatan na rin ng magandang trabaho. Ngayon, magaland ka sa buhay mo na lahat ng binibigay mo bumabalik. At hindi na katulad dati na bigay ka ng bigay pero parang ikaw yung lagi lugi. Ano? Ngayon parang lahat ng ilalaan mo ay makukuha mo rin. Parang ito ay good karma for you. Congratulations. In the area of your divine advice, laban lang daw Taurus, so good lang, wag ihinto. Meron ka daw dapat iwanan na in the past para makamove forward ka na. Huwag ka daw matakot lagi magsimula. You are ready and you are protected by your spirit guides. Kaya mo daw yan. So good lang, laban, wag ihinto. Okay? Especially here with the Nine of Wands. The Chariot cards being clarified by the Two of Wands. Yes. Take risk. Take a chance. Huwag matakot sumubok moving forward, okay? Protektado ka naman sa spirit guides mo. Ilaban mo daw yung mga pangarap mo, kung anong gusto mong puntahan, and you will achieve it, okay? Ang yung outcome na napaka-intriguing pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano yung mga additional nilang mga
gustong ipagawa sa iyo at this moment, okay? You have scissors, disappointment in some affairs. So, may mga disappointing things, kayanin mo lang daw. Hayaan mo lang, lalagpasan mo din yan. Another message, you have arrow, you're on the right path regarding some aspect of your life. So, nasa tamang landas ka daw, especially here with the chariot. Kadaanan mo lang, nasa tamang landas ka. Another message, March. Meron bang importante sa inyong mangyayari sa Marso? Comment down below. Another message, you have chair empty, someone is leaving your life. Meron daw aalis sa buhay mo this week. Probably mga toxic na tao sa buhay. Kaya siguro, ready ka na mag-move on with the 5 of Cups here. Another message, you have rose, romance is in the air. O para sa mga tao dyan, para sa mga Taurus dyan, naghahangad ng pag-ibig, yan ang confirmation na there will be romance in your life coming to you this week. Another message, you have flag. Do not be tempted to lower your standards. O wag ka daw matempt na i-lower ang iyong mga standards. Dapat learn to say no if you feel na hindi para sa iyo, okay? October, importante po ba sa inyo ang buwan ng Oktubre? Another message, forest, muddled, unclear thinking. Dapat daw hindi clouded ang isip mo, dapat daw malinaw ang iyong pag-iisip para alam mo yung next mong gagawin. Another message, you have apple, temptation will test you. So may mga temptation sa paligid na magpapahiwalay sa iyo sa iyong mga ginagawa o sa iyong focus. Make sure na hindi ka matetempt sa mga taong yan o sa mga bagay na yan. Another message, you have shield, you need to defend yourself. So, may mga bagay doon na parang kailangan mo depensahan sa sarili mo para makuha mo yung para sa'yo. Okay? Itong area na kailangan pag-focusan this whole week, Taurus, you have denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. Ito yon, your outcome. Kailangan tanggalin mo sa isip mo yung overthinking, tanggalin mo sa isip mo na hindi mo kaya, na paano ba to, wala nangyayari. Huwag mo daw pangunahan ng isang sitwasyon, Taurus. Make sure na kung ano yung gagawin mo ngayon, yun lang muna isipin mo. Tomorrow is another day to start over and to do things na para sa bukas. Yung ngayon lang isipin mo para hindi ka mahirapan, hindi ka ma-overwhelm at also hindi ka mag-worry, okay? Make sure na enjoy what you have this time. Magsaya ka lang. Always think positively, okay? The 9 of Wands being clarified by the 9 of Pentacles, yes. Enjoy things that you have right now. I'm hearing na kung ano yung para sa'yo. Yung mga bagay na resulta na makukuha mo from your hard work, it will be given to you. Kaya huwag ka mag-worry na baka hindi ibigay sa'yo, baka mamaya tanggal ka, baka mamaya i-take for granted ka. I'm seeing na what's yours is yours and you will reap the rewards that you deserve in your life at the proper time. Ngayon, ilaban ang dapat ilaban, isugod ang dapat isugod, at huwag mag-overthink, huwag negative, huwag mag-isip ng negative because abundance is coming to you, especially papasok ng June. Wow, Taurus, that is your May 26 to 31 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.